Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong kamanggagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church and this is our time in the Word. Ito po ang ating twice a week online Bible study ministry since the beginning of the pandemic. Tayo ho ay napapasalamat sa Diyos sa mga patuloy niyang pagsustento at propidensya, even through technology ay nakakapagdaos po tayo ng mga gawain na kagaya nito. Tayo ho ay nasa ongoing studies natin about biblical evangelism, and I pray and hope na ito ho ay nagiging pagpapala sa bawat isa. And again, I would like to encourage, if there are questions, if there are unclear portions ng mga pagtuturo, ay na-encourage ko ho na please do comment some the questions or send them directly po sa akin through private message. At ito po ay magiging malaking tulong at magiging ipaglilingkod po natin. Ano po? So bago tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi, ay ilan ho munang mga paalala. This is very exciting and trying times. Trying because wala tayo sa normal. We are under the crisis ng pandemic, but also exciting sapagkat ang pandemya ay hindi naman pinipigilan ang pag-usad ng ebanghelyo at ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. And with that being said, ang JCBC ho ay nakatingin sa pagdiriwang ng ika-11 taong anibersaryo. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya niya. So on May 23, fourth Sunday ho ng May, ipagdiriwang ng JCBC ang katapatan ng Panginoon, and the theme is A Thirst for God. Pagkauhaw sa Panginoon. Ito po'y hango sa Psalm 63. At nung akin hong pinag-iisipan at pinagpe-pray ang magiging magandang tema. At also, we look forward to the throughout the year na kung paano ito i-instill or itatanim sa puso't kaisipan ng mga mananampalataya. Sa Psalm 23, sa konteksto po noon ay si David ay nasa wilderness. At siya ay napapaligiran ng mga kaaway. Wala siya sa kaharian, wala siya sa templo, nasa wilderness. And it's a very, very hard place. But in that very, very hard place, sa napakahirap na lugar na yon, ay sa verse 1, ang unang lumabas sa bibig ni Haring David ay siya ay nauuhaw, siya ay nangungulila, naglolong sa Panginoon. And that is my prayer. That is my desire for me personally, and also yun ang desire ko sa mga kapatiran dito sa JCBC, na in the midst of this present crisis, that thirst and longing para sa Panginoon ay hindi mawala, kung hindi lalo pang tumindi, lalo pang grumabe at lalo pang lumaki. Imbes na tumabang ang pagsamba, ang pagmamahal, ang paglilingkod sa Panginoon, ito'y lalo pang itulak sa mas malalim at mas tunay at mas mainit na pagsamba, pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon. So that will be on May 23, and with that being said, ay atin hong pinag-aanyaya ang atin hong gawain, at as we have been doing for all throughout the years, ang Sunday morning service ay evangelistic ang message. So we use that, we are using the occasion to invite unbelievers bago yung pandemic, to attend and to hear the gospel, pero now is to hear and watch. So we'll be sending out, just wait, Lord willing, this week we'll be sending out, posting maging sa ating mga group chats, ang digital invitation na maaari nating i-forward, i-post sa ating social media accounts para makapag-anyaya ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anakan para makapakinig ng ebanghelyo. And then sa Sunday evening, yung atin hong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nakafocus nga po sa Psalm 63. So let us be praying for that. Let us be excited. At alam ko ho, usually busy tayo, maraming mga pwedeng gawin, maraming mga opportunities to serve, pero ito po rin yung isang hamon natin in the midst of the pandemic crisis.
hanapin natin kung paano natin ipaglilingkod sa Panginoon na maging sa mga kapatiran at sa ibang tao ang mga kaloob sa atin ng Diyos. That's a very, very good challenge. And I know, meron tayong mga kapatiran na maaaring behind the curtain, sabi nga, may mga ginagawa para makapag-encourage, para makapaglingkod sa ating mga kapatiran. And I praise God for you. That's a joy para sa akin bilang manggagawa. And nakikita po natin that even in the midst of the pandemic, ang Diyos ay nagdaragdag, nagdadako ng mga tao dito sa ating iglesia. Mga mananampalataya na naghahanap ng solido at maayos na pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon ay nakakasama ko natin dito sa gawain. So all the glory belongs to the Lord. At we are looking forward and expecting sa mga patuloy na pagkilos, biyaya ng Panginoon through this ministry of Jesus Christ Baptist Church. So again, pag-pray po natin yun. Also, on the note of prayer, pag-pray po natin ang ating kapatid na si Brother Dave. It's a good news. It's an answered prayer. Lord willing, yung ating pinagpe-pray na ma-open na yung clinic at ma-forward na yung Botox procedure na kailangan niya para sa kanyang karamdaman. Lord willing, if I remember correctly, this coming May 15 ay mangyayari na yun. So pag-pray natin yung maayos na epekto ng Botox procedure para sa ating kapatid. And also yung isamahan natin sa pray for more wisdom sapagkat hindi na to tago, matagal na itong shinare sa atin sa church, pero I'm just repeating for prayer and again para masariwa sa ating kaisipan. He is highly considering and thinking about DBS. Ano yung DBS? Deep Brain Stimulation, which is yun yung mas malapat na procedure na maaaring gawin sa mga kagaya niya na may ganong karamdaman, dystonia, pero ito ay umaabot sa around 2.5 to 3 million pesos, and then there are risks involved. So pag-pray natin ng ating kapatid sa Brother Dave, ang kanyang buong pamilya, ang Paule family, patuloy natin ilapit sa Panginoon, not just the financial provision, but also ang lakas ng pananampalataya sa gitna ng kanilang pinagdadaanan. Pag-pray din po natin ang atin hong iba pang mga kapatiran, si Sister Hope Hermia, sa patuloy na pagpapagaling po niya mula sa operasyon. So far ay maayos naman po ang kanyang kalagayan. Pag-pray din natin si Sir Amor Reyes. Mali ako nung Sunday, hindi pala advance happy birthday, kundi nung Sunday mismo, Mother's Day na, happy birthday pa. So belated happy birthday, Sister Amor, at we miss you and we are praying for you. Okay, so kung meron pa mga prayer requests all throughout the week, please let me know. And then, speaking of prayer requests, on Friday, meron tayong online prayer meeting pagkatapos ng time in the Word. So with that, I will conclude our announcements and reminders. Tayo ay bago magsimula sa ating pag-aaral ay dadako muna sa isang sandali na panalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa dakila mong biyaya, sa mahaba mong pasensya, sa tunay at napakalalim, napakalawak na pagmamahal mo sa amin. Tunay, Panginoon, ang natural ay maaaring para sa mabuti ay maaaring magbuwis o magsakripisyo ang ilan. Pero nalalaman namin na yung binigay ang aming Panginoong Jesus nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. O nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng mas malalim pa na pagkaunawa sa dakilang kaligtasan, biyaya at pagmamahal mo na ito. At ito ang patuloy na magtulak sa amin sa paglilingkod, sa kabanalan, at sa pangangaral ng Ebanghelyo. O aming Diyos, amin pong pinupuri ang iyong kabutihan sa buhay ng iglesia sa dakong ito, Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa 11 taon. Panginoon, pinapasalamatan ka pa rin patuloy namin
sa iyong probidensya, sa iyong pagkilos, kung paano at ang mga ginamit mo upang ang iglesyang ito ay masimulan. Salamat po, O Diyos. Nakakamangha na tignan ang iyong kamay sa kabila ng mga pagkukulang, oo, maging kasalanan ng tao, ay nandoon ang iyong kamay na kumikilos para tukdin ang sang-ayon sa iyong pinlano. O Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri. At sa aming pinaplano na gawain sa darating na 23, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo po ang mga involved. Tulungan mo po ang pangangaral ng iyong salita. Ngayon pa lang po ay ihanda mo na. Amin pong hinihiling, O Diyos, na marami ang makapakinig. Marami ang makakilala sa aming Panginoong Hesus. Sapagkat siya ay karapat-dapat sampalatayanan. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay karapat-dapat purihin. Lord, amin pong hinihiling, mahabag ka rin po, O Diyos, maging sa aming mga kapatiran, nandoon ang mga pangangailangan. Primarily, Lord, we lift up to you, Brother Dave Paule. Please, ikaw po nawa ang magbigay ng comfort sa kanya, hindi lamang sa pisikal niyang katawan, kundi maging sa kanyang puso at maging sa kanyang pananampalataya. Dagdagan mo ang kanyang lakas. Dagdagan mo ang kanyang pananampalataya. Nawa, Panginoon, ito yung mga pagkakalagayan na ito ay lalong magtulak sa kanya sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Lord, thank you. Thank you sa katugunan mo sa aming panalangin patungkol sa procedure at sa doktor. At nawa, sa darating na 15 ay gawin mong epektibo ang procedure na gagawin sa kanya. Ganoon din po ang kanyang prayer request about DBS. Lord, ang malaking halagang kailangan, ang risk na involved, please give him wisdom sa mga bagay na kailangan niyang pagdesisyonan. Lord, we do also pray para po kay Sister Hope. Thank you. Thank you for patuloy na pagkilos, pag-iingat sa kanya at nawa ang recovery niya ay magtuloy-tuloy sa magandang direksyon. Lord, amin din pong diadalangin sa iyo ang iba pa naming mga kapatiran. Alam mo po, ang kanilang pinagdadaanan, pangangailangan, kabigatang daladala. O Panginoon, paalala mo lagi, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. At Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi, aming hinihingi ang iyong gabay, ang iyong pagbibigay liwanag, hindi lamang para maunawaan namin at kami magkaroon ng impormasyon, kundi Panginoon, ang iyong mga katotohanan ang patuloy na maghubog sa amin, magturo sa amin, at magbigay liwanag sa amin upang ang mga hakbang na aming gagawin ay sang-ayon sa iyong kalooban. Ama, sa gawain ng pag-iebanghelyo, ilagay mo nawa ito sa aming puso. Bigyan mo kami ng uhaw, bigyan mo kami ng init, bigyan mo kami lalo na ng pagmamahal sa iyo at sa mga tao. Patuloy na ihayag at ng matapang, ng maingat at ng tapat ang ebanghelyo ng kaligtasan. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang mauwi. Gabayan mo po ako bilang tagapagturo at ang bawat isang makikinig. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng... So we are on lesson number 16 ng ating pag-aaral about evangelism. And just a heads up mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pag-aaral ngayon ay medyo baka magdulot ng medyo pagkalito, lalo na sa mga nakasanayan ng paniniwala. But again, I would like to encourage kung merong katanungan, kung merong hindi malinaw, ay pwede nyo ho akong i-message, pwede nyo i-comment at i-deal po natin yan sa biyaya ng Panginoon. So let's go now sa atin hong pagre-review. Pinag-aralan natin ang New Testament concept. Ano ba ang konsepto? Ano ba ang ideya? Ano ba ang tinuturo ng bagong tipan pagdating sa pangangaral ng ebanghelyo or paghahayag ng ebanghelyo? Well, una, ang pag-iebanghelyo ay gawa ng Panginoon. It is the work of God. At ang tanging pag-asa na meron tayo upang ito yung magresulta sa kaligtasan ay ultimately nakasalalay sa gawa ng Panginoon. Hindi sa atin, hindi sa metodolohiya natin, hindi sa husay ng argumento natin, kung hindi
sa Diyos. Ang sabi ng Acts 16:14, napakaganda ng kwento kung paano naligtas itong si Lydia. Nang sabi, a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened. Ang nagbukas ng puso ni Lydia ay hindi yung argumento o husay ng argumento ni Pablo o presentasyon ng mga apostol, kung hindi ang Diyos. At ano naging resulta? That she attended to the things that were spoken of Paul. And ang implication noon ay hindi lang siya basta nakinig with interest, siya nakinig at nagresulta sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. And then pangalawa, ang Diyos ay gumagamit ng mga instrumento, primarily ang mga Kristiyano. At ang isa sa mga pangunahing kaparaanan na ginagamit ng Panginoon ay verbal. That is, ang verbal na paghahayag, pagsisiwalat ng Ebanghelyo. Now, let me repeat the term pangunahin, hindi tanging. Primary, not only. That is, maraming kaparaanan, a gospel track, a video, an audio message, or anuman na maaaring gamitin natin ngayon, lalo na sa panahon natin na noong nag-a-advance ang teknolohiya, pero walang makakapalit dito sa verbal witnessing. It is an essential element in evangelism. Ang sabi sa 2 Thessalonians 2:14, whereunto He, God, called you, how? By our gospel. Anong ibig sabihin dyan? By the proclamation ng gospel, paghahayag ng ebanghelyo ng mga apostol, tinawag ng Diyos ang mga taong kanyang pinili, which is malinaw sa verse 13. The centrality of the message, ang pinakasentro kapag tayo ay humahayo at nangangaral, humahayo at naghahayag ng ebanghelyo, ang pinakasentro is the evangel itself, the good news, the message. Sabi nga ni Pablo, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. And the very word gospel meaning good news, at ito ang nagbubukod tangi doon sa good news. It is the good news of Christ or about Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. And please, I would like to encourage ang ating mga kapatiran to meditate on that. It is the power of God unto salvation. Hindi yung methods ng tao ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. It is the gospel. So ito ang pinakasentro. Let us be very careful not to substitute a method or form of evangelism to be the means or power of God to save sinners. I remember, just a side note, I remember ang isang pakikipag-usap ko sa isang kapatid sa Panginoon, and I know he means well, pero siya ay kumbinsido ng na yung metodolohiya ay parte ng kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Therefore, nung dinaliliwanag namin dito sa church na yung metodolohiya ay hindi bahagi ng kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, ang reply niya parang ayaw niyong maligtas ang mga tao. Well, no, because kaya lang ganun na lamang ang paghahayag ng ebanghelyo at talagang panawagan sa mga tao, iniimbitahan ng mga tao na manampalataya kay Kristo sapagkat gusto namin na maligtas ang mga tao, pero dapat maging maliwanag ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ay ang ebanghelyo. Ebanghelyo. By the way, pag tinanong ka, paano ka naligtas? And I hope ang iyong isasagot ay yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Dahil namatay si Jesus para sa akin at siya'y muling nabuhay. Yun ang kaligtasan. Well, number 4. Sinner status of the hearer. And this is very important. Actually, babalikan natin to sa bandang dulo ng ating pag-aaral kung gaano kahalaga ito. Ano ang kalagayan ng taong ating binabahagian ng ebanghelyo na hindi ligtas? Ang kalagayan niya, siya ay makasalanan. Now, again, as I have been doing years before, nung ako'y bago pa lamang sa gawain, ang punto lang nung makasalanan basta ang tao gumagawa ng kasalanan, pero that is just the fruit. Yun yung bunga. Pero merong ugat na ang tao talaga
ay makasalanan, hindi dahil siya'y gumagawa ng kasalanan, kung hindi siya'y gumagawa ng kasalanan dahil talagang siya ay makasalanan. At bilang makasalanan, isa sa mga epekto ng pagkaalipin at pagiging patay sa kasalanan ng tao ito, siya ay totally unwilling at unable. Ayaw niya at hindi niya kaya na gawin at gustuhin ng anumang spiritual na mabuti para siya maligtas. John 3 verse 19. Kaninang umaga, meron akong ka-fellowship ng mga kamanggagawa. Isa ito sa mga talata na talagang napakalinaw. And this is the condemnation that light is come into the world, but men loved darkness rather than light because their deeds were evil. So, pag ang liwanag ay nahayag, mas gugustuhin ng tao ang dilim. This is just the plain and clear testimony ng scripture patungkol sa tao. At ang sabi mismo ni Jesus sa John 6:65, and he said, therefore said I unto you that no man can come to me. Ay wala daw taong may kaya. Ayaw, John 3:19, at hindi kaya, John 6:35. Ito ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. So ang taong kinakausap natin ay makasalanan. Ayaw at hindi kaya. And then panglima, pag kinakausap natin ng tao, ang ating intensyon, ang ating layunin ay sila ay makomberte. Hindi sa relihiyon natin, kung hindi sa pananampalataya kay Kristo. We must sincerely invite, challenge, and call people to repentance and faith to Christ. So we are not merely giving out information. Hindi lang tayo basta nagbibigay ng impormasyon, hindi na tayo basta nagkukwento. Again, ang layunin ay sila ay manampalataya at sa ating Panginoong Jesucristo. Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That is the goal, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And the primary agency na ginagamit ng Panginoon upang magkaroon ng katuparan ng bagay na ito ay walang iba kung hindi ang iglesia. Again, sa Great Commission, una, ang utos ng Diyos is to make disciples. How do we make disciples? We evangelize. And then, yung mga naliligtas, we baptize. At yung mga yun ay tuturuang patuloy sa ikababago ng kanilang mga buhay. And that is essentially yung utos ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon. And we dare say na hindi lang gusto ng Diyos na sila ay basta maligtas. That's stopping short sa buong Great Commission. Kung hindi gusto ng Diyos, sila ay maligtas, mabautismuhan at tuloy-tuloy na maturuan at mabago ang kanilang mga buhay. At yun ay mangyayari through the agency of the church na itinatag ng ating Panginoon. So with that, nakita natin na again, we go back to this definition. And I hope we are convinced that this is a biblical working definition ng evangelism. It is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So again, I hope we are convinced. Ito yung New Testament concept. Ito yung malinaw na nakikita natin sa salita ng Panginoon, particularly sa Bagong Tipan, pagdating sa pag-eebanghelyo. Now, as we have said sa mga unang parte ng ating pag-aaral, we must, sa biyaya ng Diyos, we must, ano ba yung tamang salita? We must examine. Ayun, that's the word. Kailangan natin i-examina, suriin yung mga pangkasalukuyang pananaw at metodolohiya at gawain ng pag-ahayag ng ebanghelyo, kung meron man, at kung ito ba ay naaayon sa salita ng Panginoon. So, this is just an overview of some, not all, some current practices ng evangelism, views and practices. And again, your view will determine your practice. At mahalaga yung pananaw. And again, ang magdedetermine ng pananaw ay yung doktrina. So, isa sa mga binigyan natin ng konsiderasyon noong nakaraan is the view of universalism. This basically, ang view ay nahahati sa dalawa. Merong absolute universalism. Ito ay pinromote ni Karl Barth noong 1800s, late 1800s and early 1900s. At ang view na ito ay simply put, lahat ay maliligtas.
At yung extreme view nito, maging ang diablo isang araw ay maliligtas din. Ano? So again, this has no basis in the Bible at all. Yes, maaari meron silang mga ginagamit na ilang talata, pero it is to the neglect of other clear biblical passages. So again, hindi natin gawain, hindi tamang gawain yung kukunin yung isang talata sa Biblia at isa pag-aawayin sila. No, ang tama ay we take it at we try to understand ano ang tinuturo sa kabuuan ng salita ng Panginoon. So with that, kita agad na ang absolute universalism ay mali. And then meron namang modified universalism. In a sense, yung para tumatak sa ating isipan, yung makipot na pintuan, yung makitid na pintuan at makipot na daan ay pinaluluwag. Yan. Yun yung modified universalism. Actually, may nag-hold sa pre-evangelism salvation. Bago pa maihayag ang ebanghelyo sa kanila, sila ay ligtas na. Isa ho sa mga nag-hold nito, surprisingly, again, this is an official teaching ng Roman Catholic Church sa Vatican II, ang kanilang statement ay ito: those who, while guiltlessly ignorant of Christ's gospel, just for an example, mga tao sa mga tribo sa Amazon forest na hindi pa naaabot ng mga missionaries. Okay? They are considered guiltlessly ignorant of Christ's gospel and of his church. Siyempre dito ang church is yung Roman Catholic Church. Sincerely seek God and are brought by the influence of the grace to perform his will as known by the dictates of conscience, can achieve eternal salvation. So, wala ang ebanghelyo, pero kung sincero nilang hinahanap ang Panginoon at kung sa pamagitan ng kanilang konsensya ay nagsusumikap silang gawin ang kalooban ng Diyos, pwede silang maligtas nang wala si Kristo. Mga kapatid, this basically makes Christ a liar. Sapagkat ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man, even yung taong nasa tribo sa Amazon, no man can come to me, can come to the Father except through me. Pero ayon sa kanilang opisyal na katuruan, pwede. Kahit wala ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong implikasyon? So, kung ganoon, hindi para talaga kailangan ang pagmimisyon. Hindi talaga kailangan ang evangelism. Baka mainam pa. Minsan nga, may kausap ako, hindi ko na maalala kung sino. Baka mainam pa na huwag na silang hayagan ng ebanghelyo. Halimbawa lang, nahandoon nga sila sa bundok at talagang hinahanap ang Diyos at talagang malinis ang kanilang konsensya sa pamumuhay at sang-ayon sa katuruan na ito. Pagpalagi natin totoo, sila'y ligtas. Dumating ang isang misyonaryo at pinaharal ang ebanghelyo. Nireject. So ligtas na pala sana. Pero nung nireject ang ebanghelyo, wala ang kaligtasan. Again, clearly, hindi dahil hindi natin type. Hindi dahil salungat. Hindi lang basta wala, kundi clearly salungat sa maliwanag na tinuturo ng salita ng Panginoon. May mga sentimiento ito at madalas hindi galing sa Biblia ang mga pagtatanggol kung hindi galing sa sentimento. Una, it is unfair to have no chance for not having heard the gospel. It is unfair daw kasi hindi naman narinig ang ebanghelyo. So they are without excuse. So therefore, it is not unfair. Sila'y marapat lang na hatulan sapagkat sila ay makasalanan. Number next, it is unthinkable for those who have lived virtuous lives on earth. Maaaring may Hindu na napakabait, maaaring mabait pa sa ibang Kristiyano. May Buddhist na napakabait or may Muslim na napakabait. Pwede ba? Yes. Pero sa kaisipan ng iba, pag sobrang bait ng tao, para namang hindi maisip, hindi lapat na isipin na siya ay mapapahamak dahil lang hindi niya pakinggan ang ebanghelyo. Well, ang sabi ng salita ng Diyos, walang matuwid
wala kahit isa. At kung sakaling hindi ka mapalagay sa statement na yun, ang pagtiwalaan mo ay ang Diyos ay Diyos na matuwid. At ang sabi niya, He will render to every man according to his deeds. Hahatulan niya ang lahat ng tao sang-ayon sa kanyang gawa. At yung napakabait na taong yun, hahatulan ng Panginoon. Pero still, it will boil down pa rin sa katotohanan na yung napakabait na taong yun ay isa ding makasalanan. By the way, kung ikaw ngayon ay nanonood, ito ang katotohanan. Gaano ka mang kabait sa tingin ng iba at kabait sa tingin mo sa iyong sarili. Aring ikaw ay bata pa, tingin mo sa iyong sarili, you're a good boy or a good girl. Pero narito ang statement ng salita ng Diyos, hindi ka perpekto, ikaw ay may kasalanan. At ang hatol ng Panginoon ay matuwid at ikaw ay patungo sa parusa, libang ikaw magsisi at tunay na sumampalataya kay Kristo. So nais kitang tawagin, ikaw man ay isang kabataan o isang bata o isang matagal ng relihiyosong tao, kung hindi ka patunay na sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay magsisi ngayon at ikaw ay magpatira pa sa kanyang harapan at magtiwala kay Kristo sa kanyang kamatayan, pag-uugas ng iyong kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay at ibibihis niyang katwiran sa iyo. At yun lamang ang iyong kaligtasan. At ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang sasampalataya kay Kristo ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Next, anong punto? Our faith that dictates our actions must be grounded upon scriptural truths, particularly pertaining to this universalism. Kung sila naniniwala lahat ay maliligtas, hindi dapat ito nakadepende sa ating emotion lamang o sentimento. Kung hindi sa salita ng Panginoon. We must engage ourselves because universalism is false. We must engage ourselves to a serious work of evangelism. Dahil hindi totoo na basta lahat maliligtas kahit anong mangyari. Well, we must seriously involve ourselves, engage ourselves in a serious work of evangelism. We must be doing something. At the very least, praying. Praying na ang mga tao, particular na mga tao, na sila'y maligtas. At maaari tayong umakbang ng ibang mga hakbang, giving out gospel tracts, witnessing sa mga tao na hindi pa Kristiyano. At yun ang inuutos sa atin ng Panginoon. Well, again, universalism is false. Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos, kailangan nilang mapakinggan ang ebanghelyo. At ang hamon sa atin, sabi nga sa verse 14 ng Romans 10, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kailangan na may mangaral. Kailangan na may magkwento. Kailangan na may magsabi sa kanila ng katotohanan patungkol kay Kristo. Well, this is another, so una yung universalism, tinalakay natin. Ngayon naman, titinan ho natin ang isa sa mga, pagdating sa universalism, napakakonti nito, pagdating sa mga papakilalang evangelicals. Pero, sad to say, ito ang ating susunod na titignan, which is decisionism, ay napakatalamak sa maraming mga evangelical churches. And yes, we are a Baptist church, at ito ay talamak sa maraming mga Baptist church. And I say, dangerously, ito'y kalat na kalat at hindi nabibigyan ng atensyon sang-ayon sa liwanag ng salita ng Panginoon. Now, our goal sa pag-aaral about this decisionism, or minsan tinatawag din na decisional regeneration, ay hindi para basta pakita na mas mahusay tayo at sila'y hindi, mas marunong kami, sila'y hindi. No. Kung sila'y tuwing naman nanampalataya ng ebanghelyo, sila'y kapatid sa Panginoon. Pero nahandoon ang danger ng maling approach sa evangelism. At ito ay naglalagay sa delikadong kalagayan sa marami na maaaring nag-aakala na sila ay ligtas na
Because one day, one time in their life, they made a decision. Then that's it. One day, one time, they follow the prayer. And then that's it. So again, ito ho ay delikado at kailangan natin talagang suriin. At yun ang layunin ho natin. Again, hindi para ipakita na mas mahusay ko ang sino man. Ako hindi kung ano ang talagang tinuturo ng salita ng Panginoon. So what is this decisionism or decisional regeneration? At nandito yung isang napakahalagang term, regeneration. Sa hindi pamilyar, it is also the term na born again or second birth. Ito yung tinatawag na regeneration, to be born again. Ano ho ba itong pagiging born again or regeneration? At una nating ikukonsidera ay yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi ni Panginoong Jesus sa John 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, that is to Nicodemus, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So verse 5, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So again, malinaw ang pagiging regenerate, ang rebirth or second birth or born again is very much essential, vital pagdating sa kaligtasan. Hindi po pwedeng hindi. Hindi papasok sa langit, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang isang taong hindi pinanganak na muli. Sa verse number 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Konti tayong segue. I said unto thee, I, that is Jesus, thee, that is Nicodemus, who is a very, very religious person. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa reliyosong taong ito, you must be born again. So definitely, ang pagiging born again ay hindi automatically, ang pagiging religious, hindi automatically ibig sabihin pagiging born again. At ang pagiging born again ay hindi isang relihiyon, which is yun yung talamak sa panahon natin ngayon. Well, anong sinabi ng Panginoon Jesus tungkol sa sa born again, so o sa regeneration? Sa verse 8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, or whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Oh, what a truth! Sabi ni Jesus, ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig mo ang tunog, pero hindi mo alam kung saan galing at kung saan pupunta. At ganoon ang bawat ipinapanganak ng banal na Espiritu. Napakahalagang sinabi sa bandang where it listed. Kung saan niya gusto. Ang pag-ihip ng banal na Espiritu, ang regeneration, ay gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung saan, kailan, niya gusto. So ito'y magiging mas malinaw pa pagdating sa sa John 1 verse 12, again, very familiar verse. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So that is adoption. We were given power. We were adopted into the family of God. Binigyan tayo ng kapangyarihan, ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa kanya ng Ama. At tayo at yung mga taong sumampalataya kay Kristo at inampon sa pamilya ng Panginoon, ang sabi ni Jesus sa verse 13, which were born. These people who are now adopted in the family of God were also born, pinanganak, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ito ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Now, ano ang pinupunto natin sa lahat ng ito? Narito ang katotohanan. Regeneration or being born again is the gracious and sovereign work of God through the Holy Spirit. At dinilin na natin yung salitang sovereign, ibig sabihin, ang Diyos ang masusunod. Ang Diyos ang may hawak. Ang banal na Espiritu parang hangin. Ang hangin,
Ang regeneration ay parang kilos ng banal na espiritu, parang hangin, iihip ito kung saan niya gusto. Hindi natin kontrolado. Ito ang isa sa mga misteryo, hiwaga at ganda ng regeneration. Hindi natin ito kontrolado. Ang Diyos ang siyang soberanong kumikilos. Sabi ho ni John Piper sa kanyang librong Finally Alive, which is a very good book, the new birth is unsettling because it refers to something that is done to us, not something we do. Gets niyo ho? It is unsettling. Isa sa mga halimbawa ay bakit mas nakakakaba ang sumakay sa eroplano kaysa mag-drive ng kotse? Well, because sa eroplano, wala kang control. Di ba na lang po ikaw yung piloto? Pag drive ng kotse, ikaw ang may control ng manubela. Pero mas maraming na-aksidente sa kotse. Pero, in a way, unsettling, nakaka-nervyos ang pagsakay dahil wala kang control. And in the same way also, at ang malinaw sinasabi ng salita ng Diyos, parang hangin, hindi natin kontrolado. Hindi ko kontrolado. Walang may control ng kilos ng banal na espiritu when it comes to regeneration. Malinaw ang sabi ng John 1:13 at ito'y in-emphasize at inulit yung ating binasa, who were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but of God. God causes the new birth, we don't. Kaya ho yung mga tracts or mga sermons na steps to be born again. There are no steps to be born again. Because ang Diyos ang siyang gumagawa. Ang Diyos ang siyang kumikilos. Parang isang tao ay panganak na muli. Hindi to kontrolado ng tao. Hindi to step 1, step 2, step 3. Okay, gawin mo lang itong steps na to. Then born again ka na. No. It is the work of God. At maaaring sa iba nating mga kapatiran o kaibigan nakikinig ngayon ay parang bago to ha. Parang akala ko ang born again ay parang relihiyon. O yun naman iba, akala ko yung pagiging born again ako ang may control na once na ako'y nagdesisyon at sumampalataya, ngayon born again na ako. Well, actually no. Malinaw ang salita ng Diyos ang may control, ang soberanong kumikilos sa regeneration, sa pagiging born again ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang ganda ng ilustrasyon minsan na ginamit ni Steve Lawson. Pagdating sa physical na kapanganakan, lahat tayo ay pinanganak. Ano ang itinulong natin? Well, wala. Ang nag-labor ay yung nanay nating nanganak. Ganun din sa spiritual na kapanganakan natin. Anong tinulong natin? Wala. Ang siyang kumihilos at soberanong gumawa ay walang iba kung hindi ang Panginoon. So therefore, when it comes to regeneration, if by the grace of God, kung sa biyaya ng Diyos, ikaw ngayon ay ligtas, ikaw ngayon ay born again, ang luwalhati, ang papuri ay sa Panginoon at hindi sa desisyon na ginawa mo o sa hakbang na tinahak mo. Hindi sa Diyos na gumawa sa iyo, sa atin. Kaya tayo pinanganak ng muli. 1 Peter 1:3, ang sabi ni Pedro, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again. Narito ang napakaliwanag. It is God the Father, according to His abundant mercy, hath begotten us again. So it is all of God. Ito ay sa Panginoon. Gawa ng Diyos, soberanong kilos ng Diyos sa isang tao. Sabi ni J.I. Packer, he defined regeneration this way. Regeneration is the spiritual change wrought in the heart of man by the Holy Spirit, in which his or her inherently sinful nature is changed so that he or she can respond to God in faith and live in accordance with His will.
It extends to the whole nature of man, altering his governing disposition, illuminating his mind, freeing his will, and renewing his nature. Regeneration or new birth is the inner recreating of fallen human nature by the gracious sovereign action of the Holy Spirit. If you remember mga kapatid, pinag-aralan natin ang total depravity. At nakita natin ang total depravity, ang buong tao ay apektado ng kasalanan. Ang kanyang kaisipan ay apektado ng kasalanan. Ang kanyang isip ay apektado ng kasalanan. Ang kanyang nasa o will ay apektado ng kasalanan. Ang kanyang puso ay apektado ng kasalanan. Walang parte ng tao ang hindi apektado ng kasalanan. Therefore, kaya ang tao ay ayaw at hindi kaya sapagkat siya ay patay at alipin sa kasalanan. At ang regeneration, ang pagbo-born again, ang siyang kilos ng Diyos para ang taong ito na patay at alipin sa kasalanan ay bigyang buhay at palayain upang siya ay maaari ng lumapit kay Kristo. Upang siya ay gawin yung taong ayaw at hindi kaya ay gawing may gusto na at kaya na lumapit sa ating Panginoong Jesus. That is regeneration. Yung pagkilos ng Diyos. And again, at the point of being born, ang binibigyan din doon is having life. And born again is to impart that spiritual life sa isang tao na patay sa kasalanan. Sabi ni J. Adams, and now this is now going back. Sorry, nakulang ako ng slide. Dapat na slide dito na going back doon sa ating titingnan na decisionism or decisional regeneration. Kinumpara ito ni J. Adams sa baptismal regeneration, which is an official doctrine ng Roman Catholic Church. Baptismal regeneration teaches that the new birth is conveyed by the waters of baptism, and that is the teaching ng Roman Catholic. The sacrament is performed by man and is in his control. But the 20th century church has, in decisional regeneration, a more subtle falsehood to combat. Decisional regeneration differs from baptismal regeneration only in the fact that it attaches certainty of the new birth to a different act of man. Okay? Nakuha niyo ho? Sa Roman Catholic Church, again, hindi ito paninira. Ito yung official doktrina. Pag ang isang bata ay binautismuhan, bininyagan, ay ito ay new regeneration para sa kanila. Ito yung new birth para sa kanila. Actually, nahuhugasan ang original sin. Nahuhugasan po yun. That is baptismal regeneration. Sa panahon natin ngayon, ang malaking problema is yung decisional regeneration ng isang tao sang-ayon sa kanyang desisyon. Siya ang may control. Magde-decide siya. Doon siya maboborn again. At as I've said, maraming evangelical churches, yun ngayon ang kalagayan. Na ang born again or regeneration or rebirth ay nakasalalay sa desisyon ng makasalanang tao. Pero malinaw sa salita ng Diyos, ito ay soberanong pagkilos ng Panginoon. Not by blood, not by the will of man or the will of the flesh or the will of man, but of God. Malinaw po yun. Simply put, decisional regeneration, kalakip nito yung decisionism, assumes that regeneration or the new birth hinges upon the decision of man. Nakabitin ito, nakatungtong ito sa desisyon ng tao. Siya ang magdedesisyon kung maboborn again ba siya o hindi. At yun yung kalagayan ngayon ng maraming mga churches. Yun ang paniniwala ngayon. Gusto mo ma-born again? It's up to you. Well, malinaw sa Bible, no, it's not up to you. It's up to God. So, sang-ayon sa soberanong kalooban ng Panginoon. Sad to say, decisional regeneration is the popular belief of many evangelical churches today. Madalas ito'y nahahayag sa ganitong kaparaanan. Accept Jesus in your heart. Ask Jesus to come into your life. Open the door of your heart to Jesus.
or pray this prayer after me, then you will be born again. Now, hindi ho ito isang bagay na likhang isip. Talaga bang ito ang kalagayan ng maraming mga churches? Again, not just Baptist churches, evangelical churches, mga nagpapakilalang Christian churches. Kasama na rito yung mga charismatic prosperity gospel churches, so on and so forth, na ginagamit nila itong lengguwaheng ito na pagtanggap kay Jesus, buksan mong puso mo kay Jesus, at pag ginawa mo ito, you will be born again. Now, noong nakaraan, naghanda ho ako ng isang video, pero hindi lumabas ang tunog. At ang layunin ko ho dito ay para makita nyo lang na hindi ito likhang isip. Hindi ito isang bagay na hindi problema, kundi talamak. At narito ang isa sa pinaka sikat na supposed to be Christian pastor sa Amerika, tinatagurian na superstar pastor. At tignan natin, pakinggan natin kung paano niya inihahayag o paano niya tinitake itong pagiging born again. So, kailangan ko lang i-ayos ng konti itong audio. Let me ask you an important question. If your heart stopped beating in the next few minutes, are you at peace with God? Do you know where you'd spend eternity? If not, I would love to have the opportunity to pray with you. I'm not here to condemn anybody, but rather to help you find a new beginning. And I know that comes through a personal relationship with Jesus Christ. Why don't you pray with me today? Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. Come into my heart. Wash me clean. I make you my Lord and Savior. Friend, if you prayed that simple prayer, we believe you got born again. The scripture says, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Okay, so I hope narinig niyo ho yun. So nakita ho natin, anong wala doon? Well, wala ang power of God unto salvation. Wala ang gospel. Ang meron ay isang panalangin. At sabi niya, kaibigan, kung sinunod mo ang panalangin na yun, naniniwala kaming na born again ka. At ang sabi daw ng Biblia, quote pa Romans natin, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And that's how they define call. Sinner's prayer. Again, they use Bible. Well, mas tamang sabihin, they abuse the Bible. At doon nila pinapako ang pagiging born again. So kung sumunod ka pala doon, ikaw ay papanganak ng muli. At kung sumunod ka pala sa panalangin na ikaw ay may born ng buhay na walang hanggan. And totally wala ang ebanghelyo. May sa banggit ng relasyon kay Kristo, may banggit na hugasan mo ko sa aking mga kasalanan. Pero again, ang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo at pagkahugas ng kasalanan is through the gospel, which was totally absent. So again, napakadelikado. At libo, if not milyong mga tao ang nanonood sa kanya linggo-linggo. Dadalhin sila sa kapahamakan. So muli, kailangan natin nasuriin talaga ito ba ay lapat sangayon sa salita ng Diyos o hindi. So here is the suggested definition of decisionism. Methods that connect the call to a saving response to the gospel to do an outward act as its representation. Methods that connect the call to the saving response to the gospel to do an outward act as its representation. Ano ibig sabihin yan? Yung mismo pinanood natin kanina. Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Well, gusto ko itang ayaing manalangin. Pray this prayer with me. At if you pray that prayer with Him, we believe you got born again. So, ikinokonekta nila yung method, kinoconnect nila sa as ito na yung saving response sa gospel. At ito ay sa pamamagitan ng outward act. Coming forward to the altar, raising the hand, or repeating a dictated prayer as we have seen. And if you do those, kapag ikay lumapit sa altar, kapag ikay sumunod sa panalangin, kapag tinaas mo yung kamay,
if you do those, ligtas ka na. If you decide to do those outward actions, ligtas ka na. They believe you got born again. Again, simply not biblical. Ito ang ibig sabihin, no representative act, walking down the aisle, raising your hand, or praying the prayer, was no salvation. Presence of representative act, if you walk down the aisle, nagpray ka, taas mo yung kamay mo, at umiiyak ka pa, lalo na, umiiyak ka pa, ligtas ka na. Again, ito yung kinaiinit natin kapag dinadagdagan na ang ebanghelyo. Much worse dun sa ating napanood, niwala ang ebanghelyo. At meron mga churches ngayon may ebanghelyo pero nadadagdagan na parang tila baga kailangan mong gawin ito. Hindi sapat yung ginawa ni Kristo, kailangan mong gawin ito para ka maliligtas. Kailangan mong sumunod sa pananaw. Pag hindi ka sumunod sa pananaw, hindi ka maliligtas. Very, very dangerous. Very, very dangerous. Well, saan to galing? Sabi ni J.E. Adams, one may read thousands of pages of the history of the Christian Church, and I included even scripture, kahit basahin mo ang Bible, without finding a single reference to an old-fashioned altar call. At ito'y uso sa mga Baptist, old-fashioned altar call people to the altar. Do we have an altar sa church? Ano tayo, pulpit area? What's the use of an altar? Tapos na ang pag-aalay ni Kristo. Again, aring ibang usapan yun, pero this is the language sa maraming churches. The old-fashioned altar call before the last century. Most Christians are surprised to learn that history before the time of Charles G. Finney knows nothing of this type of invitations. The practice of urging men and women to make a physical movement at the conclusion of a meeting was introduced by Mr. Finney in the second decade of the 19th century. So 1920s, narito ang isang lalaki nagngangalang si Charles Finney at siya ang nagpauso at ito ay niyakap ng maraming mga churches, even ng mga kilalang mga evangelists like Billy Graham. Niyakap nila itong paraan na ito, tinatawag ang mga tao, pero again, this is wala sa Bible, wala sa Christian history. This is very something new na ginagawa in evangelism. And here is Finney sa kanyang sariling salita, sa kanyang lathala sa isang libro, to expect to promote religion without excitement is unphilosophical and absurd. Until there is sufficient religious principle in the world to put down irreligious excitements, it is vain to try to promote religion except by counteracting excitements. There must be excitement sufficient to wake up the dormant moral powers. Ano napansin nyo dito niya? Excitement. Kailangan i-excite. At hindi yun yung excitement na parang, kung hindi, kailangan i-trigger. Kailangan gisingin. Kailangan kung paano mo man gigisingin, ligligin mo, paiyakin mo, patawanin mo, emotionally charged services para take note, wake up the dormant moral powers. Nakita nyo ho? Ang paniniwala ni Finney sa tao ay merong natutulog lang. Pero meron siyang moral powers, meron siyang kakayahan sa kanyang sarili. At ang punto nun, meron siyang kakayahan sa kanyang sarili para lumapit kay Kristo. Kailangan mo lang gisingin at kahit anong gawin mo ay gawin mo para gisingin ito. At pinromote niya ang iba't ibang mga kaparaanan. At sa kanya ay parang battle of excitements. Kung hindi mo madadaig ang excitement ng mundo sa kaisipan ng tao, hindi siya magigising. Again, that is his approach. Sapagkat ang diagnosis niya sa tao, may kakayahan, kailangan mo lang gisingin. Pero ang malinaw sa salita ng Diyos, ang tao ay, paano mo gigisingin ng patay? paano mo gigisingin ng patay sa kasalanan? Pero sa kanya, ang tao hindi patay kundi natutulog lamang. He denies the radical depravity of man,
For many, all men can come to Christ. Kailangan mo lang ng tamang excitement. So makikita ho natin dito, the wrong diagnosis will lead to the wrong cure. Napaka-delikado. The effect of a wrong understanding of man's state as a sinner led to the wrong approach on evangelism. Anong danger nito? The shift of emphasis from the clear presentation of the gospel message to the securing of visible results turned to methods that were best calculated to secure them. Yung resulta, yung mas maraming makakapagpalapit sa altar, yung mas maraming makakapagpataas ng kamay, yung mas maraming makakapagpasunod sa panalangin. Kanina lamang may kausap ko ako, shinare niya yung karanasan ng isang kamag-anak niya na meron daw pastor na nag-share at nilid sa panalangin at sumunod daw sa panalangin yung kanyang kamag-anak. Pagkatapos ng maraming taon, nung nagkasakit yung kanyang kamag-anak, tinanong niya patungkol sa kaligtasan. Sabi nung kanyang kamag-anak, well, hindi ko alam kung ako iligtas. Sabi niya, di ba sumunod ka sa panalangin eh? Sabi daw nung kamag-anak niya, sumunod lang ako kasi para matapos na. Pero inassume sa maraming panahon na siya ay ligtas because he followed the prayer. Ganong karami ang kalagayan ngayon ay ganun. The focus of decisionism is the will, even to the neglect of the mind or understanding. Often emotion is targeted, often to reach the will easily. Madalas tinatarget ay yung emosyon. Hindi para maunawaan ang ebanghelyo, kundi para itulak lang at anumang gawin nila, anuman ang pwede magtulak sa tao para gumawa ng desisyon, gagawin nila. Anong resulta? The change of focus from the true conversion to mere outward profession is very susceptible in producing many false disciples or false Christians. Kaysa habulin ng tunay na pagiging pagko-convert kay Kristo, ang habol na lang ngayon is outward profession. And that is, malapit sa altar, taas ng kamay, sunod sa panalangin, at iba pa. Anong ebidensya nito? Big discrepancies. Malaking pagkakaiba between people saved and then between people saved and people baptized. Madalas yan. Nagkaroon ng evangelistic crusade. 300 people got saved. Taas nyo ang inyong kamay. Binilang nila. May mga taga-bilang. 310. Ire-report 300 people got saved. Ganong karami ang nabautismuhan. And then, mula doon sa mga bautismuhan, ganong karami ang nagpatuloy sa katuruan ng mga apostol. Pero itong mga nagtaas ng kamay na ito, binigyan ng kasigurado, ligtas na kayo dahil tinanggap nyo. Dahil nag-pray kayo. Tinanong ko kayo, seryoso ka ba na nag-pray ka? Sabi ko, seryoso ako. Dahil doon, ligtas ka na. Huwag mong pagdududahan ng kaligtasan. Isurat mo sa likuran ng iyong Biblia ang date na ito. At anumang panahon na ikaw magdududa, tingnan mo lang tong date na ito. At tong date na ito, tinanggap mo si Kristo. Actually, ang tungtungan ng lahat ng iyon ay sumunod sila sa isang panalangin. Now, I'm not saying na walang naliligtas. Kung talagang naipapangaral ang ebanghelyo, ang Diyos ay pwedeng magligtas. Pero ang daming napoproduce ng mga hindi tunay na Kristiyano. Challenge. Reject methods that are geared chiefly for instant results rather than the clear teaching of the gospel. Aim for the clarity of the message. Yun ang goal. Again, balikan natin si Pablo. Ang sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Hanggang dun lang tayo. Ang resulta ay nakasalalay sa Panginoon. Hindi ko makalimutan. Nasabi ko ito minsan, hindi ko makalimutan yung aking narinig mula sa bibig ng isang sikat na pastor sa Amerika. Sabi niya, mamaya pagkatapos, o mamaya sa bandang dulo, o pagkatapos ng pangangaral, bibigyan kita ng oportunidad para maligtas. Kaya tinagalog ko na lang. Siya ang may control ng oportunidad para maligtas yung tao. So, liban na ibigay niya yung oportunidad. Wow. Wow. Again, pag mali ang diagnosis, mali ang magiging approach.
Napakadelikado. What is the biblical approach? Ayan yung tapusin lang natin ito. Remember man's total inability. Hindi kaya ng tao. 1 Corinthians 2 verse 14, neither can he know them because they are spiritual discerned. It is foolishness unto them, neither can he know them. Kamangmangan sa kanya at ayaw niya. So tandaan natin ito. This is the biblical diagnosis. Ayaw ng tao, hindi kaya ng tao. God sovereignly regenerates the sinner by the Holy Spirit. Ito'y gawa ng Panginoon. Not that which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ang Diyos, sa kanyang kalooban, siya ang kumikilos, siya ang nagpapanganak muli. Again, sa John 3:8, nabasa natin na parang hangin. The Holy Spirit inwardly transforms the sinner's depraved nature to awaken it to the call of the gospel, enabling for a saving response to the message. So, ang banal na spirito ay kumikilos sa tao, tinatransform ang makasalanang tao upang siya ay gisingin, upang siya ay tumugon sa panawagan ng ebanghelyo para bigyan siya ng pagnanasa at kakayahan na tumugon sa panawagan ng ebanghelyo. A person now regenerated by the grace of God through the work of the Holy Spirit is now made able to respond to the call of God to believe the gospel. So, itong taong napatay sa kasalanan, pinanganak muli ng banal na spirito, siya ngayon ay binigyan na ng kakayahan ng Panginoon para tumugon sa panawagan ng Diyos. Sa Acts 16 verse 14, ito yung nangyari kay Lydia, whose heart the Lord opened. God graciously enlightens the person to savingly comprehend the truth of the gospel. So binuksan ng Diyos ang puso ng tao. Napakinggan niya ang pangangaral ng ebanghelyo. At ang sabi ni Apostol Pablo, verse 6, for the sake of time, punta natin sa verse 6, for God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So yun yung kalagayan natin, nasa dilim at liban na ang Diyos ay magsalita, let there be light, at yun yung ginamit na halimbawa, analogy ni Pablo kung paanong ang Diyos, He commanded the light to shine out of darkness sa Genesis chapter 1. Ganun din, siya rin ang soberanong nag-utos sa puso nating nasa dilim magkaroon ng liwanag at doon natin makikita si Kristo. Pero liban na kumilos ang Diyos. Again, this is the biblical approach to the regeneration and decision. God effectually calls the sinner to faith in the gospel unto salvation. Again, 2 Thessalonians 2:14, whereunto He called you by our gospel. So narito ang makasalanan, binordagen ng Panginoon, binuksan ng Diyos ang kanyang puso, binigyan siya ng liwanag, at tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon ang makasalanan ay tutugon. Just please read Romans chapter 8, 29 to 20 to 30. At the point dyan ay yung mga tinawag sa bandang dulo sa verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified. Please notice, all the called are all justified. So ang punto, it is an effectual call. Pag tinawag ng Diyos, it will effect. At ang magiging resulta is justification. That means yung tinawag niya para sumampalataya, sasampalataya at ma-justify sila. So that's why it is an effectual call. Man who is made able and willing by the working of God willingly places his faith in Christ and is saved. Even the very faith that man exercises is from God. Again, no man can come to me except it were given unto him of my Father. So makikita ho natin dito, ang patay sa kasalanan walang kayang gawin. Sinong gumawa? Ang Diyos. Binorn again siya. Binigyan siya ng liwanag. Naunawaan niya ang katotohanan. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. At tinawag siya ng Panginoon para sa mampalataya kay Kristo. At maging yung pananampalataya na in-exercise ng tao ay galing sa Panginoon. Itong taong ito, napatay at alipin sa kasalanan, pinalaya at binigyang buhay, he was made willing and able to respond, to make a decision. And lahat ng yon ay dulot ng biyaya ng Panginoon. Ang kilos ng Diyos na yon ay ginarantya
ang taong ito ay siguradong maliligtas. Born again, calling, saving. Lahat ng ito ay gawa ng Panginoon. Ano ang part ng soul winner? We must, by the grace of God, faithfully and clearly proclaim the gospel, that it may be understood. The bottom line for the early evangelists was the communication of the gospel message in a manner that will inform and secure the understanding. This may be immediate or a long process. Therefore, the whole weight of the gospel presentation must bear on the mind, clear understanding, and only through it upon the will. Ang target natin when we share the gospel ay hindi yung emosyon at itulak lang sila sa isang desisyon. Ang target natin is to present the gospel na mauunawaan nila. At sa pagkaunawa nila nung katotohanan, ito ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sila'y dalin sa pananampalataya kay Kristo. So muli, ano pagkakaiba? Ang target ng decisional regeneration is the will. At madalas dadaan nila sa emosyon. Ang target natin ay paunawa sa kanila ang ebanghelyo. At hanggang dun lang ang magagawa natin. The focus of decisionism is the will, even to the neglect of the mind or the message. Often emotion is targeted to reach the will easily. Anong ginawa ni Pablo? Again, sa Acts 17:2, dito tayo matatapos. And Paul, as his manner was, went in unto them in 3 Sabbaths. Yung iba, 3 minute soul winning. Si Pablo, 3 Sabbaths. 3 weeks. Reason with them out of Scripture, opening and alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Anong effort ni Paul is for the gospel to be clearly understood. Hindi niya effort na i-manipulate yung kanilang will. Hindi niya basta tinawag lang sila, come to the altar and then pray this prayer after me. No. So yun yung maunawaan nilang ebanghelyo. At yun yung gawain natin. At ang Diyos ang kikilos sa taong makasalanan, bubukas ng kanyang puso, magpapanganak sa kanyang muli, bubukas sa kanyang puso, magbibigay liwanag sa kanya, magbibigay kakayahan sa kanya, at siya ay bibigyan ng pananampalataya. At itong taong ito ay malaya at kusang loob na magdidesisyon na manampalataya kay Kristo. Lahat kilos ng at biyaya ng Panginoon. Ang trabaho natin, dalin ng tapat at dalin ng malinaw ang ebanghelyo upang maunawaan nila. That's our job. Magtanim at magdilig. At Diyos ang magbibigay ng paglago. So yun ho, ang pagtatapos ng ating pag-aaral ngayong gabi. Again, kung meron hong tanong, kung merong galit, I hope wala. Yun ako message. Tinuho natin yan sa biyaya. Sorry po, medyo tayo nag-overtime. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa pagliligtas mo. Nakita namin ngayon, ikaw ang gumawa. Kaya kami ligtas ngayon. Ikaw ang naawa. Ikaw ang naging mabiyaya. Ikaw ang nagpanganak muli. Ikaw ang nagbukas ng aming mga puso. Ikaw ang nagbigay liwanag. Ikaw ang nagbigay kakayahan at pagnanasa. At ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng pananampalataya upang kami ay sumampalataya at maligtas. Lahat ng papuri ay sa iyo. Lahat ng papuri ay sa iyo. At ngayon, Panginoon, ito ay nagbibigay sa amin ng mas matinding pag-asa. Ang taong patay sa kasalanan, pag ikaw ang kumilos, tiyak maliligtas. Kaya Panginoon, nawa pagpalain mo at gamitin mo ang effort ng iyong mga anak. Patuloy ihayag ang ebanghelyo. Bigyan mo kami ng sipag, bigyan mo kami ng wisdom, bigyan mo kami ng passion. Gamitin mo kami. Ang ebanghelyo ni Kristo ay madala pa sa iba. O Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Ingatan mo kami,
lahat ng papuri ay sa iyo lamang mauwi. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat. At nawa, patuloy ho tayong lumago pa sa pananampalataya. Patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran, maging ang ating mga parating na gawain. I love you all and I miss you all. God bless po.